Super Juan Gantalaw sa DYWS Super Radio. Ang ilang kita masayon sa giginahang ng mga impormasyon nga mao'y sukaranan sa labing maayong desisyon nga atong pagabuhaton. Kini base sa mga balita nga mogitim sa matagtak na, matag-adlaw ug sa tanang higayon. Sayra nato kining tanan sa Balita Karon sa Super Radio. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao ug sa bisan asang parte sa kalibutan maabot ning atong pagsibya mga kapuso. May nga buntag, may hapon, may udto, may hapon, may gabi diha kaninyo. Adlaw karon nga Sabado petsa asay sa buwan sa Disyembre 2025 mga kapuso. Labing labas o labing init nga mga balita. Laing edisyon sa itong newscast mga kapuso, ang Double S Balita Karon. Ako inyong anchor, inyong kapuso, Super Joan Gantalaw. Super Juan Gantalaw sa DYWS Super Radio. Ubani ko ninyo mga kapuso hangtod ta alas 6 sa kagabion. Abati ta live sa DYWS, no? 999 kHz na dial sa radio ug sa ato ang Facebook live streaming pinagis ng Facebook page ang DYWS Super Radio GMA mga kapuso. Palihog sa pag-like, comment and share sa ato ang live broadcast karong oras na mga kapuso. Saway paglangan, aniya na ang atong mga headlines. Sa balita sa lokal, mag-live-in partner balhog sa prisuhan numan makuha ng kapin sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa gituuhang Sabu. 500 kapin sa 500,000 pesos mga kapuso. Sa gituhang Sabu sa buy-bust operation. Samtang 65 anyos ang lalaki. 65 anyos nga lalaki ginakop sa CIDG ato sa pagpatuman nila og search warrant sa Toledo City. Mga additional bonus para sa mga kawani sa barangay sa Cebu City giandam na. Samtang Kapitolyo nangita og mga solusyon, no, ni susi og mga solusyon aron matuba ang kakuwangan sa mga ambulance driver sa mga ospital sa probinsya sa Sugbo. Balita dito sa kauluhan dulan sa 29,000 ka mga tawo na apektuhan sa bagyong Wilma. Senador Lacson ni kumpirmar nga gitangtang sa Senado ang allocables sa 2026 proposed budget bisan pa man sa mga pagsupa. Bogad to mga headlines sa Double S sa Balita Karon. At ang isa tong pagbalik ang kumpletong detalye mga kapuso. Komprehensibong aksoy sa mga balita karon. Super Radio Local News. Sa atong balita sa lokal mga kapuso,
Balhog sa prisuhan ang mag-live-in partner human nadakpan sa bypass operation sa mga operatiba sa Toledo City Police Station sa barangay Sangi, Toledo City niadtong miaging adlaw. Ang mga nadakpan usa ka 35 anyos nga lalaki ug 28 anyos sa pulos taga barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Nakuhaan ng mga suspitsado og 88 gramos sa gituhang sabu nga nagkantidad og 598,400 pesos. Sa impormasyon sa kapulisan, giingong nangabang ra sa barangay Sangi, Toledo City ang mag-live-in partner. Matud pa ang 35 anyos dunay gilikayan sa barangay Bulacau apan mo dispose gihapon kini og illegal nga droga sa barangay Bulacau ingon man sa Toledo City. Uman mo monitor ang illegal nga kalihukan sa mga suspitsado, gi-surveillance sila og gihimo dayon ang buy-bust operation. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa mga suspitsado. Gidakop sa kapulisan sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Mandawi City Field Unit ang usa ka 65 anyos nga lalaki sa pagpatuma nila og search warrant sa sitio Dasuga. Sitio Dasuga 1, Barangay Don Andres Soriano, Toledo City niadtong kagabi, December 5, 2025. Ang gidakop mao si alias Rael, 65 anyos, nagpuyo sa naasoy nga dapit. Nakadawat og impormasyon ang kapulisan nga matud pa ang dinakpan nagupot og dili lisensyadong armas, hinungdan nga ni-apply sila og search warrant. Si Honorable Judeline Hugo Tapia Menchavez, Executive Judge sa Regional Trial Court, Branch 8, Toledo City, ang nag-issue sa search warrant sa kalapasan sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Act, pinitsahan December 1, 2025. Ato sa implementasyon sa search warrant na kumpiskar sa mga otoridad ang usa ka kalibre 45 nga pistol, 5 kabuyang bala sa caliber o sa steel magazine sa caliber 45 pistol, 13 ka bala sa 9mm, alaing 8 ka bala sa caliber 45 o usa ka airgun rifle, camouflage holster sa calibre 45 o guban pa. Nabalhog karon sa prisuhan ng ninakman o pasakaan kini og kasong kalapasan sa Section 3 in relation to 28A sa Republic Act 10591. Super Radio. Sa pikas bahin mga kapuso, mga additional bonus para sa mga kawani sa barangay sa Cebu City, giandam na. Detalye sa mong balita, pinagi ni Super Alan Mahait. Super Alan, pasok. Giandam na mga additional bonus sa mismo sa mga kawani sa gobyerno laki namin ni aga mga barangay din sa Dakbayan sa Sugbo. Ano na sila SRI, ano na tayo gitawag nga incentive allowance na alang mismo po performance ng de Balawan sa mismo sa mga kawani nga nagatiyan na 5,000 ka pesos samtang ang isaray nang gagawin pinamaksimum 20,000 ka pesos depende sa depende sa makaya sa barangay man sa kaya sa pipila ka mga gobyerno nga mo hatag sa isgutan nga isaray nga do sa mga kawani ang nga isgutan nga isaray maghatag kini mo bigalabinan sa nag-performance ng man, pipila ka buwan nga pagdikot o pag-servisyo sa Cebu City Government di ba nga sa barangay nga di minus 4 ka buwan nga nagbabili sila sa nagtagtag sa mga serbisyo. Ako sa Mahait sa Jimmy, Super Radio DYWS, dapat ito. Daghang salamat Super Alan Mahait sa imong report. Sa pikas sa bahin ng mga kapuso, nisusi ang Provincial Health Board sa pagpangu ni Cebu Governor Pamela Baricuatro o mga solusyon aron matuwag ang kakuwangan sa mga driver sa ambulansya o ambulance driver sa 16 ka mga tambalanan sa Cebu Provincial Government. Ato sa ikopat nga board meeting ni atong Disyembre 3 sa Kapitolyo, pipila ka mga chiefs of hospitals ang nipaibaw sa gobernadora sa kakuwang sa drivers
sa ambulansya nga nagkanayon nga nakaapekto kini sa on-time nga paghatod sa emergency o medical services. Matod o suma sa inventory sa ambulance units, patient transport vehicles o ilang mga drivers ang mga provincial hospitals adunay average nga 5 ka mga ambulance drivers matag usa, samtang ang mga district hospitals dunay tulong ngadto sa 4 ka mga drivers. Ang mga chiefs of hospitals labi na sa mga naa dito sa mga lagyong munisipyo o lagyong lugar ningon nga ang maong ginaganon kay dili gyud daigo. Ipasabot nila nga kung ang tanang drivers gideploy sa Cebu City aron maghatod sa mga pasyente sa mga tertiary hospital, di sila makatubag sa mga bagong emerhensa tungod sa kakuwang sa mga available drivers. Ipasalig ni Provincial Budget Officer Danilo Rodas kanila nga kung musumeter ang mga medical chiefs og special request sa Office of the Governor at agan sila og dugang drivers tungod kay gigahina ang pondo alang niini. Radyo Reports. Ang Super Radyo Super Balita atong kaninyo sa Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamin for age 50 plus. Lloyd Suarez sa Super Radio. Nakadunggab sa silingan sa Alegria, wa pasaylua, gilahusan og kiha. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok. Gitaraw sa Oslo Regional Royal Court of kasong frustrated homicide ang midunggab siyang silingan diya sa may sitio Alan Sangil, Barangay Madrijos sa Alegria. Ang gitaral ang usa ka alias Jonas kinsa midunggab kini ngadto sa iyang silingan nga si Fabian apan matud pa swerte lang nga nakadagay kini mong biktima og wa sa biktimano pagkaigo hinungdan nga kasong frustrated homicide og wa mapatay kini biktima. Si Fiscal Kim Dente merekomendar og 72,000 ka pesos ka piyansa alang sa mga akusado nga si alias Jonas sa kasong frustrated homicide. Sa nasayran nga ang duha do nanay panagbangi sud na sa dugay-dugay nga panahon. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYSS, dapat totoo. Ang Super Radyo Super Balita atong kaninyo sa Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamin for age 50 plus. Super Radio DYSS. Sa pikas sa bahin, Lapu-Lapu pasado sa child-friendly local governance audit. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Norman Mendoza. Super Norman, pasok. Garbo og balipayon nga gipahibalon ni Mayor Cindy Chan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga ang dakbayan sa magkausapan na himo gihapon nga national passer sa 2025 nga child-friendly local governance audit kon CFLGA. Adunay score o percentage nga 90.63. Mato pa ni Mayor Chan nga kini nagpamatuod nga consistent ang dakbayan sa Lapu-Lapu isip usa ka mahigugmaon mahigalaon ngadto sa kabataan ang iyahang programa nagprotehir kini ngadto sa kabataan. Mato pa niya nga iyang gipasalamatan ang City Social Welfare and Development Office, ang mga city councilors, ang si Congressman Junard Chan o tanan nga mga barangay SK Federation, mga partner agencies nga kanunay sila nga nagtinabangay alang sa usa ka luwas ligon o mainampingon nga komunidad alang sa kabataan. Iyang gipaabot ang iyang pahalipay ngadto sa tanan nga mga upungano, tanan nga mga ahensya nga nalambigi nini o hinaot nga paningkamutan pagyud. Samtang nag-ugmad sila og usa ka luwas mahigugmaon og mainampingon nga kabataan ngadto sa kabataan nga syudad sa Lapu-Lapu. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo. Salamat Super Norman Mendoza sa imuhang report. Mga kapuso atong senatong balita sa kauluhan, uman lang aning pahinumdom ato. Komprehensibong asoy sa mga balita karon. Super Radio National News. Sa
Sa mga balita sa kauluhan mga kapuso, mabot sa 11,460 kapamilya ang naapektuhan tungod sa bagyong Wilma, ang ika-23 nga bagyo nga misulod sa Philippine Area of Responsibility karon tuiga. Kini katumbas sa 28,850 ka mga tawo gikan sa kinatibuk-an nga 63 ka mga barangay. Base sa report sa Department of Social Welfare and Development o kundi DSWD, Disaster Response Management karong adlaw, Disyembre 6, 125 ka mga pamilya nga gilangkuban sa 358 ka mga tao ang gidala sa mga evacuation centers. Mabot usab sa 8 ka mga evacuation center ang giablihan samtang ang uban giandam alang sa posibleng masalapad nga evacuation o pagpawakwi. Nangunang naapektuhan ni Bagyong Wilma ang Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao ug Caraga Region. Nagpabiling available ang kapin sa 2.13 billion pesos nga kantidad sa pondo ug resources alang sa mga biktima sa maong bagyo. Nakahatod na sa mga insaugdulan sa 800,000 pesos nga kantidad sa humanitarian assistance sa mga apektadong residente. Super Radio. Samtang gikumpirmar ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nga gitangtang sa Senado ang gitawag nga allocables gikan sa 6.793 trillion pesos nga proposed budget para sa 2026 bisan pa sa mga pagsupak niini sa mga kaubang senador. Una nang gihulagway si senador ang maong allocables isip bagong pork barrel tungod kay gitugutan niini ang pagpondo sa mga proyekto bisan wa pa kini matino. Mato niya nga mag-abli lang kini sa kagayunan sa pag-abuso sama sa manipulado nga bidding sa mga kontrata nga magbenepisyo sa mga gipaborang individual. Gawas niini gikumpirmar usab sa maong magbabalaod nga gitangtang sa Senado ang ayuda ug uban pang items nga adunay political patronage agikan sa mga item nga punduhan sa unprogrammed funds. Gibutyag usab sa senador nga nakadawat og impormasyon ang majority block sa House nga pipila ka mga magbabalaod lakip ang mga senador ang nipugos sa ilang amendments sa 2026 General Appropriations Bill samtang gihisgutan kini apan nasulbad matud pa kini dihang naaprubahan na sa mga senador ang budget bill sa ikaduhang pagbasa nga wa ang allocables. Gikatakdang aprubahan sa ikatulong pagbasa ang maong budget bill sa sunod semana. Super Radio. Super Radio. Weather News. Mga kapuso, atong i-check si Bagyong Wilma asa na ni karon. Pinaagi sa ato ang weather specialist gikan sa Pag-asa, Sir Mark Gales. Maayong hapon, sir. Kumusta atong panahon? May hapon ng Joe, sa mga sugin di kami na itong latest update bahin sa kahintang sa tuwang panahon. Gusto ginapantayan nga si Bagyong Wilma. As of 4 p.m., happy to gini makalandfall diha sa may Eastern Samar na siya namutang sa coastal waters o kadagatan dool diha sa may Canabid, Eastern Samar. Doon ay dalang hangin, mabot sa 45 kilometers per hour o sa sentro ng Gastines nasa 55 kilometers per hour. Almost stationary yung pag-irog. So, hinag yung pag-irog karon and expected karong gabi o karong hapon makalandfall din diha sa mga Eastern Visayas. Base sa latest track and intensity forecast, magapadala sa mga irog pakasadpan o westward and magkabiling usa ka tropical depression while magbaybay sa between sa Southern Luzon or diri sa Visayas. So, sa ito nakita, posible niyang muduol siya diha sa may Northern Cebu, posible ugma sa buntag o hapon and maka-exit sa itong Philippine Area of Responsibility diri na sa adlaw Martes. And sa pagkakaroon, doon na pa yung mga areas sa Visayas and the signal number 1, do diri sa Central Visayas, diri na lamang ni may Central and Northern Cebu, apil na ang mga isla sa Camotes o Bantayan. Ito sa mga pagulan-ulan, expect yabot ta karong gabi una atong mga adlaw madag-umon atong kalangitan nga naay mga pag-uwan gumikan sa Bagyong Wilma. And sa ato ang katagatan sad di pagyan ang kalma adto na pagyapon tay baloro na kondisyon sa katagatan di peligro pagyapon ilawod karong mga panahon na
So ato lang awas itong mga kaigsunan na manalayag o mga isda. Labi na ito mga adunay kagmay sa kanang pandagat na kung mahimo. Isa pa mulawig karong mga panahon na tungod sa peligro aning baloron na kadagatan mugna ni Bagyong Wilma. At ang ato ang sunod nga update sa mga bagyo karong alas 8 sa gabi para sa ato ang pinaka ulahing tabela second bulletin number 17. O dikan ako tabi sa buhatan sa DOC Pagasamaktan kini si Mark Gales. Maayong gabi o daghang salamat. Daghang salamat Sir Mark Gales sa imong paghatag og update sa kahimtang sa panahon. Mga kapuso, ang lakas sa panahon may nagpupo sa itong newscast karong hapuna apan sa di patahingpit nga manamilit ato sambalikan ang ato mga headlines. Sa balita sa lokal, mag-live-in partner balhog sa prisuan naman makuha ng kapin sa tunga sa milyon ka pesos, no? Kapin sa 500,000 pesos nga balor sa gituang sabu sa buy-bust operation. 65 anyos nga lalaki gidakop sa CIDG ato sa pagpatuman nila og search warrant sa Toledo City. Mga additional bonus para sa mga kawani sa barangay sa Cebu City giandam na. Balita sa kauluhan dulan na 29,000 ka mga tao na apektuhan sa Bagyong Wilma. Senador Lacson ni kumpirma ng kagitangtang sa Senado ang allocable sa 2026 proposed budget bisan pa man sa mga pagsupak niini. O kato naglangkot sa itong newscast karong hapuna ang Double S sa balita karon adlaw nga Sabado petsa 6 sa buwan sa Disyembre 2025 mga kapuso. Musunod sa di madugay ang 24 oras sa replay. Daghang salamat sa mga naminaw sa radyo sa 999 kHz nga dial sa radyo ug sa atong Facebook live streaming mga kapuso. Salamat sa pagtanaw sa Facebook Live, Sir Morning Star Salvio. Good PM Cebu, gikan ni Ma'am Lydia Damalerio. Good evening, Super Joan. Ulan kaayo diri sa Amua, Suba Basbas, Lapu-Lapu City. Gikan ni Ma'am Leon Cotamora, Matilos. Mayong gabi, Super Joan. Gikan ni Sir Agosto Monasterio Marfito. Nagtanaw sab sa atong Facebook Live si Ma'am Annalyn Saldivar. Good evening, Super Joan, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Gikan ni Sir Jesus Celestial Cañete. Good evening, Super Joan, always watching and listening from Sitio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Onya, gikan ni Sir Eugenio Boy Tagsip. Hapon, Super Joan, always listener sa Super Radio. Dapat totoo, Dennis Ning, at taga-Tubigon, Bohol. Salamat, gikan ni Sir Dennis Cabrera. Madyong hapon, Super Radio Cebu, kahimtang sa panahon diri sa Tubigon, ang init sa haring adlaw, landong unja, mukalit og taligsik. Dodo asumrado ni sa tinangnan, Tubigon na Bohol. Living Super Joan, perming naminaw sa radyo, gikan ni Ma'am Elona Tablada. Good evening, Super Joan, shout out ko, Tony Hirali, Day Bel Omali, Dong Bel Omali, Megs de Chavez from Lenlen, Matilo, Suba Basbas, Lapu-Lapu. Shout out Alan Reyes, naminaw karon, DYSS, gikan ni Sir Belcard, Avasolo. Evening, gikan ni Sir Ricardo D. Tonggian. O niya, watching from Bourbon, Sir Lucas Melgo. Sir Lucas, asa inyo sa Bourbon, sir? O niya, hi, ang nagkuhan sa tanaw sa nato si Ma'am Salvia Filomeno. Good evening, Super Joan, gikan ni Ma'am Helen Cañete. Mga kapuso, wanagig ko'y igong nga oras. Daghang salamat sa pagpaminaw nining ato ang newscast karong hapuna. Daghang salamat mga kapuso, no? O niya sa sunod takna o estasyon ni sa itong newscast ang Double S sa balita karon. Maayong hapon mga kapuso, dapat totoo. Komprehensibong asoy sa mga balita o kalambuan sa mga balita. Hingpit inahatod na mo kaninyo pinagis tunumanon. Balita karon. Hangtod daw sa sunod higayon. Salamat sa iyong pagpaminaw.